Hello, Cancer! Salamat sa pagbisita at salamat sa pagbabalik. Kung hindi po ito ang first time natin, agad-agad puno tayo ng iyong card. This is for Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Cancer, November 2024. Uy, nice! The Sun! All things positive. Unicorn yung picture, oh. So, yung bagay na tingin mong imposible, ay magiging posible at darating siya nitong buwan. Ito ang pinaka-positibo na card dito sa tarot dahil sana kung naging depressed tayo ng mga nakaraang buwan, magkakaroon ng liwanag ang bukas at magkakaroon ng pag-asa, bagong pag-asa. Kung nawalan tayo ng pag-asa nung nakaraang buwan, eto na siya, darating na. Kung tayo ay nalugi, nawalan ng trabaho, itong buwan ng Nobyembre ay para siyang 180 degrees ba? Kung dati, exact opposite, extreme side of the situation. Kung kahapon tayo ay depressed, ngayon ay hindi ko naman sinasabi na automatic magiging masaya tayo, no? Pero nabubuhayan tayo muli ng loob, nabibigyan tayo muli ng pag-asa, mabibigyan tayo muli ng pag-asa. Um, I can't help but think yung unicorn, kasi rare, kumbaga ang simbolismo ng unicorn ay something rare, something na hindi mo ini-expect, something na hindi mo makikita. As in, never in your lifetime. So, kung ano man yung never in your lifetime na maaari mangyari ay mangyayari. Lahat ay posible, huwag mawala ng pag-asa. 'Di ba sinasabi nila, there's always a light at the end of the tunnel or everything will be okay. Darating ang panahon na magiging okay ang lahat. Ito na ang panahon na yon na magiging okay ang lahat. It could be as petty as nung mga nakaraang buwan, nai-insecure ka sa balat mo, sa weight mo. Itong Nobyembre ang magiging parang breakthrough moment para magbago yun. Hindi ko sinasabi na papayat ka agad kung problema mo yung weight mo. Ang sinasabi ko ay let's say bagong pananaw, bagong mindset, bagong approach, mag-iiba ka na ng lalakas ang loob mo mag-gym, ganun. Lalakas ang loob mo na kumain ng tama. Hindi siya, nothing big happens overnight. Kahit pa manalo ka ng loto, hindi ka mananalo ng bigla na lang darating sa harapan mo, di ba? Tataya ka muna sa loto. That's what I mean, na it doesn't happen overnight. Meron at meron tayong action step na gagawin. So, kung i-breakdown mo yung big task into smaller ones, yung bagong pag-asa na yan ay maaaring, alam mo yun, nagising ka na lang na parang gusto mong magganado ka mag-exercise, yung ganun. So, pwede din na yung iba sa inyo, maaaring isa lang makarelate dito or wala at all, okay lang yan. Subscribe lang kayo para maabutan nyo yung next na pag-upload ng video dahil maaaring yung mensahe doon sa susunod na upload, ang sure makakarelate tayo. Pag walang nakarelate dito sa reading na to, okay lang yan. Maraming tarot readers, 'di ba? At maraming pagkakataon para masubukan natin ang ibang mga readings. Kaya subscribe lang. Tapos, naniniwala din ako na may dahilan kung ba't kayo napadpad dito. At maaaring yun ay dahil sa oracle card na ito, dahil ang mensahe nun ay universal. Doesn't matter kung ano yung scenario dito sa tarot reading, mensahe yun mula kay universe, so guidance. Okay, so maaaring isang tao lang ang makarelate dito. Yung iba sa inyo, maaaring diagnosed by PCOS, ganyan na-diagnose ka ng PCOS, so sabi, mahirapan ka na daw mag-ano. Tapos, bigla kang na-preggy. Yun yung sun card na yan. May milagro, may bagay na hindi mo inaasahan na darating sa buhay mo at siyang darating. Yung isa kong deck nito, Our Lady of Guadalupe, ang ano niya, ang empress niya. 'Di ba si Our Lady of Guadalupe ay nagmilagro sa isang barren land ng mga bulaklak. So, merong something nice about to happen kay Cancer.
And isang gift, biyaya mula kay universe ang ibibigay sa'yo. Kung naniniwala ka sa Diyos, biyaya mula sa Diyos ang ibibigay sa'yo. Empress, fertility, abundance, overflow of money, overflow of resources, lahat mag-a-align in a way na hindi mo ina-expect, pero positibo ang alignment na yun na darating sa'yo. Yun nga, pwede yung may PCOS ka. Meron akong friend na ni-Reiki ko. May PCOS siya. Kilala niya kung sino siya. May PCOS siya. Hindi niya na-expect talaga na magkakaanak siya. Tapos ni-Reiki ko siya. Ayun, nagka-baby siya. Unexpected. Hindi siya nag-protect kasi alam niya may PCOS siya. Yun lang. Nagpa-Reiki siya. Anyway, maganda ang reading. Alam mo, ikaw, Cancer, may pinakamagandang reading so far. Napakaganda. The Sun, tas Empress, Milagro, Fertility, Abundance, lahat na. Pero ingat ka na merong pakialamera around you. Actually, pwede din ikaw to eh. Ito ay enerhiya ng isang tao na gusto niya, kung ano yung gusto niya, yun ang masusunod. Alam niya, sobrang firm niya at alam niya kung ano yung gusto niya mangyari. Pero sometimes, uh, may baga demanding siya, bossy, gano'n. Ingat ka na may ganyang tao sa'yo. Pero, why do I feel like ikaw yan? Ikaw yan, na gusto mo aayon lahat sa iyong kagustuhan. So, ingat ka sa energy ng demanding na energy. Energy na mapanghingi. Kasi, fire yan eh. Aries, Leo, Sag. Dahil alam niya kung ano yung gusto niya mangyari. Minsan, she couldn't get it her way. So, pipilitin niya yung mga tao sa paligid niya na gawin kung ano yung gusto niya mangyari. Pwedeng bossy, ganyan. Work-life balance. Wala ba tayong work-life balance? We think that work is, we mix business with pleasure. Maaaring hihimukin ka ni universe na magbawas ng mga bagay na ginagawa. Maaaring overwork si Cancer at hindi siya maganda sa iyong pagbubuntis. O maaari rin na gusto ni universe na mag-all-in ka. Kung meron kang gustong i-manifest, like more, halimbawa, more revenue, more sales sa iyong business, kinakailangan mo na tutukan siya. Kinakailangan mo na, let's say, uy, ang ganda, shit. Ay, sorry. Kinakailangan mo na mag-hire ng yaya, ganyan, para sa iyong mga junakis. Dahil kailangan mo na mag-focus sa, let's say, 10 million revenue sa iyong business. Hindi pwedeng sabay-sabay. Hindi mo, you can't have it all. You can't do it all. You need help. Tingnan mo, lumabas ulit sa iyo yung sun card. Everything is positive. Swerte. Lahat ng swerte ibibigay sa iyo this November. Lahat ng hihingin mo ay ibibigay sa iyo this November. Pwede din, alam mo yung traditional din nito na meaning, kasama pa ng Empress, ay child. Child, maaaring connecting with your inner child. This is a season for you of joy, of celebration, of seeing the world like a child with child's eyes, with innocence. Pero more on the quite literal side, ay yun nga, baby is on the way. A new bundle of joy is coming your way. Pero it might require you na either mag-resign or magbawas. Basta magbawas. Kung sabi ko kanina, kailangan mo na mag-hire ng yaya para makapag-focus ka sa business mo, kung yun ang goal mo to close the year, pwede naman yung iba sa inyo ay babawasan naman ang business o mag-resign sa overemployment. Magpapahinga from the business para matutukan ng pamilya. Pwede din kasi i-require sa'yo na, paano ko nasabi na hihimukin ka ng universe or i-require ka ng universe? Yung doktor mo, sasabihin sa'yo, magpahinga ka. Mamaya malalaman natin kung ano ang gustong sabihin yan.
See, abundance, celebration, baby shower, more babies. Baby coming your way, Cancer. A new bundle of joy. Kung hindi man partnered up or hindi magkaka-baby, obviously, hindi mo malalaman kung magkakatotoo to unless mangyari siya kasi yung iba sa inyo single. Pero ang timeline naman nito ay fluid. Maaring November ko to ginawa, pero mangyayari siya sa March, sa February. Abundance, kung hindi ito ay baby, basta bundle of joy. Bundle of joy, it could be in the form of career or job offer. It could be in the form of maraming pera. It could be in the form of basta 180 degrees na change. Kung for the previous months ay mababa ang sahod mo, pwedeng bigla ka mapopromote, tataas ang sahod mo, or may offer ka, pipiratahin ka ng ibang kumpanya. Uh, Itong tao na to yung sinabi ko kanina intrimitida or pakialamera or nakakaaway mo, nakaka-argue mo, demanding, controlling energy, mukhang lalayuan mo na yung tao na yan. Or kung hindi mo malayuan, make it make it a point na malayuan siya. Kasi medyo judgmental, condescending, mapangmata, pwede ding mata pobre yung tao na yan. Kung ikaw yan, ingat ka sa mga enerhiya na yun. At ingat ka na maging condescending at bitchy. Kasi wala, may karma. Uy, this is so weird kasi under the sun card, ang clarification niya is emotional, lack of emotional dissatisfaction. Tingnan mo, di ba sabi ko, everything positive. Ito yan, no, ang upright niyan is happiness, pero nakuha mo siya ng reverse. So, I kind of feel like, yung bundle of joy na yon, kung halimbawa career yon, may trade-off siya. Yun ang interpretation ko sa kanya. Hindi lahat, you cannot have it all. Parang nasabi ko din yung kanina. You can't have it all. Nothing will come to you overnight. Hindi ko sinasabi na hard work will give you success. Pero ang sinasabi ko lang, kung ano man itong bundle of joy na yun, may contribution ka. Kumbaga, magko-co-create ka with the universe. Gusto kang ahainan ni universe, let's say, 200% ng biyaya. Gusto kang paulanan ng biyaya. Yun nga lang nga, meron konting trade-off na hihilingin sa'yo sa universe. Maaaring yun nga, kailangan mong magbawas ng trabaho. Kailangan mong mag-resign sa previous job mo. Pwede din na kailangan mong yun nga, mag-hire ng yaya sa anak mo. Merong trade-off. Sa madaling salita, may kapalit. Pero minsan pag naririnig natin yung salitang may kapalit, para siyang negatibo na parang may bayad, danyos perwisyon para lang bigyan ako ng biyaya. Hindi siya ganon. It's more of focusing dun sa bagay na ano ba talaga yung gusto mo at paggawa ng paraan para matuloy-tuloy, matuloy-tuloy ang momentum sa bagay na iyon. Feeling ko, ito yan 'di ba may milagro, may magandang extraordinary biyayang darating. I feel like with that, with the Nine of Cups in reverse, kasi happiness nga to emotional fulfillment. Supposedly parehas sila upright, pero reversed mo. So opposite, reversed mo nakuha yung isa, opposite siya ng sun, opposite siya ng happiness. I don't think na it's about depression or something na sad. What I um, I see it as itong biyaya na ibibigay sa iyo, itong milagro na ito yung hindi mo inaasahan. Ito yung bagay na hindi mo ine-expect. Halimbawa, ang ine-expect mo sa trabaho ay promotion. Pero ang hindi mo alam, hindi ka mapopromote. Pero yun pala, merong offer from another company with a bigger role or bigger sahod. Ganon. It's a good blessing. It's the best blessing, kumbaga. Pero hindi siya yung
pinagpipray mo, hindi siya yung wini-wish mo kasi there's something better. Di ba nga sabi nila, pero mga bagay na hindi binibigay sa atin simply because may mas maganda na parating. Yun yung scenario na nakikita ko dito sa'yo. Hindi siya yung pinagdarasal mo, pero mas maganda pa pala. Better pa pala yung darating sa'yo. Merong ma-delay ng konti, kung ano man yung tatanggalin mo sa dami mong ginajuggle, no? Dami mong ginagawa. Kaya diba sabi ko kanina, kailangan mo magbawas, kailangan mo magtanggal. Medyo madidelay ng konti yung pagtatanggal or pagbabawas ng role. At siguro dahil meron ka pang mga may external forces pa na kontrabida sa buhay mo. Pero tingin ko yung kontrabida na yun, kung ito man yun, yung controlling, manipulative, o whoever that person is, may kontrabida man sa buhay mo, kasama siya sa proseso. Kasi hindi mo ma-appreciate yung sweetness ng victory. Hindi mo maramdaman yung sweet victory kung hindi mo mararanasan yung may mga antagonist, may mga kontrabida sa buhay. So, with this strength card here na reverse pa lumabas, ikaw to eh. Ikaw to actually. Maaring kinakailangan mo pang dumaan sa butas ng karayom at kinakailangan mo pang ipatunayan na deserving ka na tanggapin ang grasya na ito. I don't really believe na na kailangan mo pang patunayan yung sarili mo para sa isang bagay na deserve ka. I think ang gustong ibigay sa'yo na mensahe ay um, ingat ka na ipaglaban yung isang bagay. Alam mo yun, yung misaligned na anger or misaligned na expression of the self. Ingat ka na pinaglalaban mo yung isang bagay na hindi naman choose your battles wisely, kumbaga. Paglaban yung isang bagay na kung tutusin, pwede mo namang i-let go. Mas madaling magalit, mas madaling i-express ang frustration kesa yung umikyo muna at manalig. Have faith in the universe. Have faith dun sa blessing ni God. Ano yung ibig sabihin? Ano yung how does that look like? Yung mga pinagsasabi ko. Halimbawa, yung scenario kanina, hinihiling mo ang pinagpipray mo talaga promotion. So, itong strength card in reverse, maaaring lalaban ka for that promotion. Parang pwede din nga ikaw yan eh. I-manipulate mo yung sitwasyon kasi this is what I deserve, this is what I want, I need this promotion para sa akin to. Pero gagawin mong lahat, aawayin mo lahat para lang makuha yung promotion. Pero kung umikyo ka na lang or naghintay, nanalig sa desisyon ng Panginoon, kung naniniwala ka sa Panginoon, desisyon ng Panginoon na hindi siya para sa'yo, tatanggapin mo siya with grace, with class, with sass. At hihintayin mo ang tamang panahon para ibigay kung ano yung deserving yung kung ano talaga yung deserve mo. Alam mo yun, yung nag-aaksaya ka ng parang si ano lang, si pangalan na ito, yung sa Colombia, yung Miss Universe kay Pia Worksback. Sinayang niya, nasayang ang emosyon niya. Hindi pala siya panalo. Alam mo yun, choose your battles wisely nga. Kasi maaaring pinaglalaban natin, papatunayan natin, gagawin natin ang lahat para patunayan na akin to, deserve ako dito. Instead of channeling yung enerhiya ng grace, enerhiya ng paghihintay, ng patience, at ng pag-intindi, malawak na pag-unawa. Kasi hindi mo alam, maaaring yung pinaglalaban mo na promotion na hindi naman pala talaga para sa'yo. Sige, sabihin na natin deserve mo ang promotion. Pero meron pa palang gustong ibigay sa'yo sa universe. Pinaglalaban mo yung um, operations manager role, aawahin mo lahat para makuha yung role na yon. Patutunayan mo, deserving mo yun. Pero ang gusto palang ibigay sa iyo ni universe ay ang Chief Operating Officer role. COO role pala o kaya CEO role. Nag-aksaya ka lang ng enerhiya. So, channel that strength, channel that courage wisely. Kung ikaw naman ay nasa posisyon na sa buhay mo, sitwasyon na nire-repress mo yung pag-express ng sarili mo, nire-repress mo na ay mong pumasok sa negotiation table kasi nahihiya ka, tingin mo hindi mo deserve, this November is a time for you to think it through. Maaaring kinakailangan mong um, i-express yung needs mo,
express yung wants mo. Pero it doesn't necessarily mean na i-express ay magalit ka na parang hindi akin to yung ganun, yung sugapa levels na pwede naman mag-express, maging honest sa kung ano yung kailangan mo without being sugapa, di ba? So yun. Sana may clarity sa pinagsasabi ko. Pero overall, may biyaya na darating sa'yo. A bundle of joy is coming. Doesn't matter kung baby yan. Matagal mo na gusto magka-baby. Ayan na siya. Pwede din na promotion yan. Pwede din na pera yan. Abundance, fertility. It's a period of kumbaga harvest mo na yung karma mo, good karma mo. Ganon. Okay. Ano ang mensahe sa iyo ni universe? Remember the bones. Ang bones ang parang foundation of our body. It contains yung DNA natin. Kung tingin mo hindi nag-work out sa iyo ang isang bagay, it is still working for you. So, katulad nung sinabi ko kanina, saktong-sakto doon sa sinabi ko kanina na akala mo yung pinagdarasal mo, hindi mo na makukuha. Yun pala, meron pa na better na padating. So, ingat ka na ibubuhos mo yung energy mo dun sa bagay na hindi mo nakuha. Kasi just because ginusto mo siya, ay para sa'yo siya. Just because na you prayed hard for it, tinabaho mo siya, ayun na yung best gift na just because ginusto natin ang isang bagay, yun na yung best gift. Meron pang mas maganda doon. May best pa, may lalamang pa, kumbaga. So, ang mensahe ng card na ito ay it's time to rebuild from experience. Hindi ka hindi ka mag-start from scratch. Magre-rebuild ka from experience. So, remember the bones, yung mga, di ba pag na-decay na, yung katawaw, ano pa, undas pa. Ano ba to? Yung bones na, alam ba, decaying relationship, para siyang allusion or metaphor, simbolismo sa bagay na lumipas na, bagay na hindi natin nakamit. Tandaan mo yung mga pagkakataon na ano yung ginawa mo na mali, i-reassess kung ano yung uh, bagay na tama mong ginawa. Tandaan mo yung structure nun kasi magre-rebuild ka from experience, kung ano yung natutunan mo from all the experiences you have. Hindi just because hindi mo nakuha isang bagay, ibig sabihin from scratch ka, back to zero ka kasi may padating. Yung cards mo nagsasabi na may padating. At itong remember the bones ay paalala sa'yo na never spend your energy regretting something na hindi mo nakuha or being shameful sa isang bagay na nangyari na nakaraan. Kasi kailangan mong manalig. Manalig sa divine timing. Lahat ay may divine timing. Kung soulmate mo yung inaantay mo, manalig ka sa divine timing kasi parating na siya. So, iwan ko na yun doon, Cancer. Salamat. Nawalan na ako ng ilaw. Pasensya na. Sana nakita mo pa rin yung cards mo. And hope to see you next time. Tinigil ko yung video kanina kasi maingay yung fur babies ng kapitbahay namin. So, ngayon, medyo nawala na yung araw nung nakakapag-play na ako. So, salamat sa pag-stick around at sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit. Salamat, ako po si A. Bye!